Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, dahil sinabi ni Victoria kay Pipita na alagaan niyang mabuti si Tata Simpot, nag-alala si Pipita nang hindi niya makitang matanda, lalo na't walang sumasagot. Nanggaling palang matanda sa labas. Nakita ni Daris na nakahawak ng kutsilyo si Miliano at hinala niyang may okasyon sa kanilang lugar. Nang nakapila na si Daris, narinig niya ang tinig ni Miliano. Sobrang pinahiya ni Miliano si Daris at dito naisipan niyang maghiganti. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Nawawala at Nanliligaw, dito sa ating dula, Super Pipita. Akala ko magiging nobyo ako ni Victoria. Loko ang Daris na yun. Pinasubo niya ako. Naiinis yata dahil pinakikialaman ko na magaling siyang pumunta sa mga okasyon. Pero totoo naman ang sinabi ko. Magandang umaga sa'yo, boss. Si Daris. Ang haba-haba ng bigote niya. Pinahaba niya ba? Oo, bakit kaya hindi niya ipagupit? Para magandang tignan. Wala ka yatang inaasikaso, boss. Hindi ako tulad mo. Nakape ng kape. Kaya kung may lamay, kulang na lang, manirahan ka doon. Hindi ba ganyan dapat ang magkakapitbahay? Kailangan samahan natin sila. Tinawag niyo raw ako. Gusto kitang kausapin. Ano ba ang kasalanan ko sa'yo? At bakit? Pinasubo mo ako kay Victoria. Sinabi mong nag-usap tayong bisitahin siya. Naghihiganti ka ba? Bakit naman kita gagantihan? Bakit? Anong kasalanan mo sa akin? Hindi niyo pa gusto na tinutulungan ko kayo? Huwag niyo akong kalimutan kapag nagpakasal na kayo. Diyan ka magaling, loko. Bakit di ka magtrabaho at nang hindi ka laging tumitingin sa iba't ibang okasyon na dadaluhan mo? Inggit mo lang yan.
Anong sinabi mo? Ano naman ang kaiingitan ko sa'yo? Ha, hindi mo pa nga maasikaso yung sarili mo. Tingnan mo nga, hindi ka pa makapagpagupit. Galit na galit sa akin si Mang Miliano. Paanong hindi ko maiisip na gumanti sa kanya? Kung pinapahiya niya ako ng sobra. Anong masama kung palagi akong present sa mga pagkain? Mapaglait siya sa mga kagaya kong dumadalo sa mga okasyon. Bakit hindi ko pala natanong kung wala ba siyang dinaya sa kanyang trabaho? Oh, bakit maraming tao doon? May magpapakain kaya? Ay, may araw na. Makagising na si Madam Victoria at Lolo Simpot. Di ba, Ali? Natapos ko ng linisan ng mga daon ng bangka na nahulog dito. At, teka. Papasok na nga ako. Teka lang, magandang dilag. Si Daris yan ah. Hindi niya kayang bilisan ang kanyang paglakad dahil bow-legged naman siya. Ako yata ang sinasabi niyang magandang dilag. Winahagay-bay pa niya ang kanyang mga kamay. Pipita ang pangalan mo, di ba? Ha? Gising ba si Lolo Simpot? Hindi ko alam. Baka natutulog pa yon. Bakit mo siya hinahanap? Anyayahan ko sana siyang dumalo sa isang okasyon. Ay nako. Ayaw ni Madam Victoria na lumalabas siya. Ako ang masisisi kung may mangyaring masama sa kanya. Ha? Joke ko lang yun, Pipita. Akala ko may magpapakain. Sa nakita kong maraming tao kanina. Iyon pala, may nadisgrasya. Ano ba yun? Iba din itong si Daris. Iba ang kanyang pananamit. Gising na pala kayo, Lolo Simpot. Pinakape ba kayo ni Pipita? Wala yata si Pipita. Hindi ko alam kung saan ang pinuntahan niyan. Ang mahirap kung naligaw siya. O baka umuwi dahil miss niya ang kanyang nobyo. Baka nagwawalis sa bakuran, Lolo. Kung ano-ano ang sinasabi niyo, Lolo. Pareho kami ni Pipita na wala pang nobyo. Pero nililigawan kayo ni Miliano. Huwag niyo ngang ipaalala sa akin ang taong yan. Ay, bago ko malimutan, bilhan mo nga ako ng pagtutulugan ko sa lilim ng puno ng mangga. At makalanghap naman ako ng preskong hangin. Loko talagang Daris na yun. Naisahan niya ako. Napasubo ako kay Victoria. Pero totoong nagugustuhan ko na siya. Malapit na yata siyang mag-40. Pero bata pa ang kanyang itsura. Alam kong ginantihan ako ni Daris dahil sa pagpapahiya ko sa kanya. Talagang mga taong ito, nakikiamoy at nakikikain lang ang alam nilang gawin. Isasama pa nila ang buo nilang pamilya. Gaya ni Ika.
dinadamay at isinasama niya ang kanyang mga apo. Lalaki sila, tapos ganon ang kanilang pag-uugali. Mabuti sana kung hindi ba sila magpapabalot at irarason nila ang kanilang aso at pusa. Oh, eto ang 10,000 pipita para sa pang-grocery mo. Pumunta ka na habang nandito pa ako. After lunch na ako papasok sa opisina dahil wala naman akong gagawin ngayon. Sige, madam. Pero maligo muna ako saglit. Di ba, sandali lang po ako. Sige, pero hindi pwedeng sabay tayong lumabas sa bahay dahil baka hahanap ng paraan si Lolo Simpot na lumapas. Ay, Parang nung minsan na may nag-iya sa kanyang pumunta sa isang okasyon. Mabuti sana kung hindi siya naligaw. Ay, Pipita, saan ka ba pupunta? Malakas pa ang pandinig ni Lolo Simpot. Pero bingi siya kung minsan. Ba't hindi ka sumasagap? Parang walang kumakausap sa'yo, ah. Inutusan ko siyang mag-grocery, Lolo. Ay, baka pwede akong sumama. Marami palang nagbago sa tindahan. Iba na raw ang pintura. Bakit ba kapag bago ang mayor ay mapapalitan din ang pintura? Huwag na kayong sumama kay Pipita, Lolo. Kayo pa ang aasikasuhin niya. At isa pa, nahihirapan kayong maglakad. Ay, magpapabil na lang ako. Yung potong matamis. Nalimutan ko na kung anong pangalan ng pagkain na yon. Ilak ko ang pintuan. At mag-doorbell ka o tawagan mo ako sa cellphone mo kung nakabalik ka na, Pipita. Oo, madam. May susi naman po ako sa pintuan para hindi ko na kayo maisturbo. At hindi na kayo magbubukas pa ng pinto. Oo nga pala. Mas mabuti kung ganon. Ay, may tricycle na, madam. Alis na po ako. Sige. Akala ko kayo ang sumakay sa tricycle, Madam Victoria. Ha? Nagtataka rin ako. Dahil may kotse naman kayo. O baka nasira. Pero si Pipita pala yun. Pareho kasi kayong maganda. Salamat kung maganda ako. Napagkamalan mo pa akong si Pipita. Victoria ang itawag mo sa akin. Oo, Pipita. Victoria. May kailangan ka ba kay Pipita? Wala, madam. Eksaktong napadaan ako. Pero alam nyo, mas maganda pa rin kayo. Ano? Ay, ano pa kaya ang nakalimutan kong bilhin? May bangus na. May karne na ng baboy. At baka. Kung hindi dahil kay Lolo Simpot, kahit konti na lang sana ang gulay na bibilhin. Tingnan ko na lang ang listahan na ibinigay sa akin ni Madam. Pipita. Ang dami mong pinamili, May okasyon yata sa bahay ninyo. Kung malaman niya ng ibang tao, gaya ni Daris, baka masira ang kutsara. Walang okasyon, Sir Miliano. Ilan lang naman ito. Para ito sa bahay ni Madam Victoria. May ba ako? Hindi ka ba dinadalaw ni Daris? May gusto yata yun sa'yo. Pero mas pakay niya ang libreng merienda. Hindi, sir. Sige, may kailangan pa akong bilhin. Bakit kayo lumabas sa kwarto niyo, Lolo? Gutom ba kayo?
Nakakapagod ang nakahiga lang, Victoria. At naiinitan ako. Kaya sinabi ko kanina na bilhan mo ako ng higaan ko at gamitin ko sa puno ng mangga dyan sa paradahan. May electric fan naman, Lolo. Iba ang hangay na binubuga ng electric pan. Mabuti sana kung ang electric pan na yan ay kagaya ng malaking bagay doon sa Bangge, Ilocos Norte. Si Lolo naman, pinapatawa niyo ako. Windmill ang ibig niyong sabihin. Ay, dadami ang mga mahangin sa kapitbahay kung ganyan. Ay, alam mo pa lang mamintas sa mga marites at pakitaw. Kung nagugutom kayo, hintayin niyo ako dito sa sala. Kukuha ako ng merienda. Abay, hintayin natin si Pipita pa. Nandito ka pa pala. Hintayin kong makabalik si Pipita bago ako lalabas. Dito sa bahay na rin ako manananghalian. Maalala ko pala, sino ba yung kausap mo sa labas kanina? Si Daris yun, Lolo. Eksaktong napadaan. Kaya, mahabang upuan na pwede niyang higaan. Ay, mahihirapan lang si Lolo na babangon. Pero, naiinitan siya. Kubo na lang kaya. Di baling mahal. Pero, saan kaya pwedeng bumili ng ganon? Si Kuya Miliano. Pero, baka isipin niyang may nararamdaman ako sa kanya. Bahala na nga. Si Victoria ang tumatawag sa akin. Parang hindi ako makapaniwala. Anong ibig sabihin nito? Hello, Victoria? Ang tagal mo namang sumagot, Kuya Miliano. Ay, papatayin ko na sana ito. Pasensya ka na at kakapasok ko lang sa bahay. Nakawala kasi yung aso ko, kaya inasikaso ko muna. Hindi katulad dyan sa mga kapitbahay na hindi nila tinatali ang kanilang aso. Kasi pati aso ay alam nilang pumunta sa mga lugar na may pagkain. Tinawagan kita dahil may tatanungin ako sa'yo. Bibili sana ako ng kubo. Gusto kasi ni Lolo Simpot na may higaan siya sa bakuran. May alam ka bang nagbebenta? Meron. Pwede kitang samahan. Kailan ba? Sabihin mo or ituro mo na lang kung saan. Malayo kasi ang lugar nila. Kaya sasamahan na lang kita. Pwede pa tayong humingi ng discount. Mahigit 100,000 ang bayad nun. Ay, ang mahal naman. Parang bayad ng bungalow. Kung namamahalan ka, bumili ka na lang ng papag. Tatawagan na lang kita kapag nakapag-isip na ako. Ang mahal pala. Pinatay na. Kuripot pala. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit hanggang ngayon ay dalaga pa siya. Pero okay na rin at nakausap ko. Ang ganda ng boses niya. Kung hindi ko mahintay ang pagtawag niya, bibisitahin ko na lang siya.
Ay, Alala niyo ba ang asawa ninyo? sa tanda kong ito, Pepita, wala na sa akin yan. Naisip ko na mahirap pala ang buhay ko. Bakit niyo naman nasabi yan? Kumakain, natutulog lang ang ginagawa ko. Mahirap maging matanda para akong nasa bilangguan. Ha? Lolo naman? Hindi ba totoo ang sinabi ko? Para akong isang bilanggo dito sa bahay. Dahil hindi ako makapamasyal. Kahit dyan lang sana sa labas. Hayaan ninyo, Lolo Simpot. Sa umaga, ilabas ko kayo. Magandang maaga kang magising para mag-ersisyo. At kisingin mo ako. Pwede bang ipasyal mo ako mamayang hapon? Ha? Matagal nang hindi ko nakakausap si Dares. Ay nako. Magaling palang magkwento ang taong iyon. Uy, may maganda yatang balita. At iba ang ngiti niyo, boss. Abot hanggang tenga. Talagang masaya ako. Aanyayahan kita kapag magpapakasal na kami ni Victoria. Wow! Kailan, boss? Maghintay ka lang. Nagbibiro yata kayo. Anong nagbibiro? Para maniwala ka, tinawagan ako ni Victoria kanina. Naniniwala na ako sa inyo, boss. Ganyan. Mahal daw talaga ang kubo. Pero sabi ni Michelle, mas magandang maghanap ako ng karpentero na kaya niyang gumawa ng kubo. Bibili na lang daw ako ng kahoy at kawayan na magagamit. Pero wala akong alam. At saan naman ako bibili ng kawayan? Inubos na yata nila at ginawa na nilang labong. Makalimutan din ni Lolo Simpot ang bagay na yan. Pero teka, alam kong iba ang iniisip ni Emiliano nung tinawagan ko siya kanina. Talagang mapanghusga si Emiliano. Nadaanan ko siya kanina na may kainuman. Masarap pang pulutan nila. Pero kilala ko ang kainuman niya. Iyong seaman na nagyayabang na kapitan ng barko. Pero ayon sa nagkalat na kwento, na nautos-utusan lang ito. Ay, Dares! Ay, saan ka galing? Si Lolo Simpot ang tumawag sa akin. Kalalabas lang nila ni Pipita at sinasara niya ang pintuan. Gusto mo yatang uminom ng marka-demonyo. Pagkatapos magsisimba ka, Dares. Loko ang matandang ito. Ay! Ano kaya kung isusumbong ko sa kanila ni Pipita ang sinabi sa akin ni Emiliano? Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kwento natin na pinamagatang Nawawala at Nanliligaw. Dito sa ating dula, Super Pipita.
mula sa panulat ni Delfin Dumayas at sa direksyon Lydia Sodilio Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo.